Tinanong ko, yung ikalawang kronika, 36 talatang 9. Alam ni Pastor. Tinanong ko kung kailan nagpasimula maghari si Joacim. Sa ikalawang kronika, 36 talatang 9, 8. Doon naman, parehong pangyayari. Siya rin ang tinutukoy kung kailan siya nagpasimula maghari. Sinagot ni Pastor, 18. Sabi ko, alin yan ang totoo? Yung daw 18, hindi 8. O di, purahin na natin yung talatang yung dapat sa Biblia. Yung isa. Hindi ba? Nagtanong na naman ako. No po, sa ikalawang Samuel G, talatang 18. Ilan ang pinatay ni David? Nakaro. No po, sabi dito sa ikalawang Samuel G, talatang 18, 700 nakaro. Pagdating doon sa unang kronika naman, 19, talatang 18, 7,000. Sinagot ako ni Pastor mismo, alam niya. Tanong, alin dito? 700 o 7,000? Parehong pangyayari? Pareho ng sentence? Iba ng numero. Marahil, nakalimot yung Espiritu ng Diyos na nagpahayag doon sa ikalawang kronika o unang kronika. Nakalimutan niya na nasabi niya pala doon sa sumulat ng ikalawang Samuel, 18, na dapat 700. Tapos nakalimutan nung Espiritu Santo ko, no? Siguro, baka, yung Espiritu nung ikalawang kronika, yung unang kronika, na sumulat ito, dumating sa kanyang Espiritu, yung Espiritu dumating may amnesia, nasabi, 7,000. Magkagano parang parehong talata, meron pa talagang na amnesia. Bakit? Sabi doon sa ikalawang Samuel 18, 40,000 mga ngabayo ang pinatay ni David. Pagdating naman doon sa unang kronika, the same verses na nagbabanggit ng amnesia, sinabi naman dito, parehong 40,000, ngunit hindi mga ngabayo, naglalakad. Pati ba naman yung paglalakad at saka yung pangangabayo na amnesia pa rin yung Espiritu ng Diyos dito na nagpahayag sa mga propetang sumulat nito? Abay, yan ay napakalinaw na contradiction na. Abay, pag hindi mo pa nakita yan, isa ka ng bulag niyan. Simple-simple. Tapos sasabihin mo yan ay salita ng Diyos. Iuugnay mo sa Diyos ang bagay na ganyan. Hindi marunong ng bilang. Hindi niya ma-distinguish kung nangangabayo o naglalakad. Ay, grabe. See? Grabe yan. Grabe ang mga magulang at mga kapatid. See? Yan ang batayan. Para malaman natin kung yan ay salita ng Diyos. Sa isang simpleng bagay, mga magulang at mga kapatid, sa numero ay malina. Ano ngayon ang garantiya natin? Na ang bawat talata nga sa Biblia ay salita ng Diyos. Kung sa simpleng bagay ay nagkakamali ang mga sumulat ng Biblia, papaano ba ang mga mahabang bagay ng patungkol sa kaligtasan ng Diyos? Well, ito ang unang tanong ko, Pastor. Ano po? Okay. Ayon po sa inyong Biblia, ang Diyos ay hindi author ng confusion. Tama po ba, Pastor? God is not the author of confusion. Tama po. Okay. Nasa Biblia niyo po ba yun? Opo. Okay. Yun lang naman po. Okay. Ayon din po sa inyo, kinote po nyo yan sa mga sulat ng Bagong Tipan. Opo, di ba po? Okay. At ang Bagong Tipan po na pinaniniwalaan ninyo ay meron 27 aklat. Tama po ba? Oo. 14 dyan ay sulat po nino ni Pablo. Ni Pablo. Opo. Na sinasabi nyo may patnubay ng Espiritu Santo ng Diyos. Okay. Ganun na po kasimple. So, para hindi po ako magkaroon ng confusion, itatanong ko lang po, okay, papaano po naging apostol si Pablo? Sa maikling pasalita. Ang Panginoong Jesus nagpahayag sa kanya, nagpakita sa kanya Panginoong Jesus at sinugo siya. Sabi niya, ikaw ay aking isusugo kita upang magpahayag sa mga hintil
at yung mabuting balita ipinahayag sa kanya. Sabi ni Pablo, ito'y hindi tinanggap ko sa tao kundi sa Diyos. Okay, okay na po yun. Pahayag. Pangalawa, pagdalawa pong sagot ko, sabi ni Apostol Pedro, tinanggap niya si Apostol Pablo ay apostol sapagkat tinanggap ni Pedro ang mga kasulatan ni Pablo. Sabi Alright. pa nga niya, sinisinsay o sinisira ito ng mga hindi nakakaunawa. Satisfied naman po ako sa sagot nyo eh. Opo. Ito po yung matatagpuan natin, di ba po, sa mga gawa, Mebe, yung pong pangyayari sa buhay ni Pablo. Oo. Tama po ba? Okay. Okay. Ayon po dito sa mga gawa, Mebe, ito po ang kanya salaysay. Siya po yung nasubasog. Tama po ba, Pastor? Sige, tuloy niyo lang po, nakikinig ako. Sa talatang 7 po, may mga kasama po siya. Ano po ba talaga ang binabanggit po dito sa talatang mga gawa, Mebe, talatang 7, na yung mga kasama niya po ay merong narinig na tinig? Totoo po ba ito o hindi? Gusto, para mapabilis po, sasagutin ko na po ng Teka muna po, tinatanong ko muna po kayo, wala po, tinatanong, tama po ba ito? Yung mga kasama niya po ba, may narinig na tinig o wala? Yun po lang yung tinatanong ko. Meron. Okay. Nadinig. Kasi, sasagutin ko na sana lahat eh. Hindi no? po, Kasi, isipin natin. okay, sige, sige. Sa harapan naman po ng patotoo niya sa mga alagad at sa mga naniniwala, parehong pangyayari din po, tama po ba, Pastor? Okay. Okay. Sa mga gawa 22 po, pinahayag niya yung nangyari sa kanya kung paano siya naging apostol. Okay. Alright. Ayon din po to sa mga gawa 22, talatang 6 hanggang 9, siya lang din po yung napasubasod. Tama po ba? Pinatotoan niya yan. Sige na, nakikinig po ako. Okay. Totoo po ba? Siya na po. Opo. Sabi din po sa gawa 9, talatang 3, siya lang po nasubasod. Tama po ba? Wala po pagkatalo. Bakit po pagdating po sa mga gawa 9, ang mga gawa 22, talatang 9, yung mga kasamahan niya ay hindi nakarinig ng tinig. Alin po totoo dyan, Pastor? Okay. May narinig o walang narinig na tinig? Pwede po akong sumagot para Opo, malinaw sagutin niyo lang po natin. yung tanong ko. Meron pong narinig o walang narinig? Sasagot po ako, pahabayaan niyo po akong makatapos ng sagot. Okay? Ganito po ang sagot dyan. Hindi maiksi ang sagot dyan eh. Sa kabilang talata, sinabi, May narinig. hindi narinig. Sa kabila, Wala. wala narinig. Dagdagan ko pa. Sa kabila, sabi, may nakita. Sa kabila, Ito lang tinatanong ko. Huwag ka na Dagdagan ko pa magdadagdag. sana eh. O, doon mo tayo sa nadinig. Ginagawa mong Biblia eh. Dinadagdagan nyo eh. Ganito po yun. Ang punto ni Pablo doon, ang narit sa isang talata, ang nadinig nila eh, kundi ako nagkamali, kulog. May nadinig silang kulog. Walang binanggit sa Biblia. Pag meron, talo na ako, kabila, Pastor. tingnan mo na. Talo na ako. Pag meron yun, talo na ako. Tingnan mo na. Nagdadagdag eh. Talo na ako. Tahimik lang po, tahimik. Running time po yan, running time. Walang binabanggit doon. May narinig na kulog pa rin. Eh, ang mga pastor naman daraya eh. Tingnan mo na. Kulog daw. Wala namang kulog eh. Ikaw naman oh. Sabi ko nga, kung di ako nagkakamali eh. No? Kung di ako nagkakamali, ganito yon. Sabi ni Pablo, may nadinig. Sa kabila, walang nadinig. Dahil sa kabila, ang hindi nadinig, yung salita ni Kristo na si Pablo lang ang nakarinig. Okay? May malaking pagkakaiba yung nadinig at naunawaan. Pag hindi mo naunawaan, dahil minadinig sila eh, pero hindi naunawaan, yun ang sinasabi Sige. ni Pablo. Wala po Wala na po yung doon. oras ko, Pastor eh. Pero okay lang. Sige, Wala pagbibigyan po kita niya. kontra doon. Walang Nadinig. kontra. Okay. Hindi sumasagot po, tinanong nyo. Hindi naunawaan. Nasatisfied kaya na nga hindi po ako nadinig. eh. Satisfied na. Salamat po. Okay. 2 Dahil minutes, maliligaw lang last ang 2 tao minutes. eh. Alright. Ayon din po sa mga kasaysayang ito, si Pablo po ang mag-isang nasubasog. Tama po ba? Pinatotohanan ng mga gawa 22, talatang Sige po. 7. Tama po hindi? Sa mga gawa 9, talatang 3, siya lang po nasubasog. Tama po ba? Pagdating po sa mga gawa 22, talatang 7, siya lang din po. Tama po ba? Hindi ko nakasulat po yun, tama. O yan. Bakit po sa mga gawa 26, talatang 12, silang lahat na nasubasog? O, ganito po yan. Sinasabi ko nga, pag kukontrahin mo yung talata, kukontra. Okay na. Proceed, ganito po. Satisfied na ako. Satisfied Proceed, na ito po ako. yung sagot. Okay na po yung satisfied Ay, na wala ako. po yung tanong. Pwede yung pangyayari, Okay na po yung unang tanong. nadapa si Pablo, Kasi pagkatapos, kasi, sumunod break yung na mga po. kasamang Kung ano lang nadapa. po yung Sige na tanong po, ng okay ating, na po yun. yun lang po sasagot. Okay na po yun. Satisfied na ako. Satisfied diba? na. Naman eh. Hindi po tama yung sagot, hindi pa tapos yung sagot ko. Paano Nasa- nasa- Satisfied na. Satisfied na. Ang sagot ko po,
Oo. unang nadapa si Pablo, siya lang unang nadapa. Wala mang problema dun eh. Pagkatapos, yung nagsalita ang Panginoon, Nadapa lahat. posible naman napadapa dahil Sige po, okay lang, okay lang. Walang problema Okay na doon. lang, okay na. Sequence lang po yan. lang po sa inyong ano. Kasi Sequence. kapos sa oras eh. Okay. Okay. 35 seconds. Tanong ko po, Pastor. Sa inyong pong pangangaral, sa inyong mga kaanib, pinagbawal niyo po ba ang baboy? Hindi po. Yun lang, nandun na lang po. Salamat po. Okay, tapos na po. Isang takbir mga kapatid. Okay, tatayo muli yung ating ustad para sa 20 minutong ikalawang tindig po niya mga kapatid. Live po ulit tayo ha. Live tuloy-tuloy po yan sa Armed Forces Radio DWDD. Okay. Ustad, ano muna, no? Si Brother Abdul Malik, assist mo yung naputol tayo sa, Brother Abdul Malik, yung cellphone mo, Nawala daw tayo sa ere. Brother Malik, pakiayos lang yung ating cellphone. Okay na. Naputol tayo sa on the air. Okay. Game. 20 minutes. Sa ikalawang Samuel po, na pinagtatalunan namin kanina, yan daw po ay magkaibang pangyayari. Sabi ni Pastor, nakanote yan, nakabidyo. Magkaiba daw po yan. Sa paglipas ng panahon, dumami na yung napatay ni David. Alaman natin kung magkaibang pangyayari nga ito. Kung lumipas yung panahon, dumami nga yung 700, naging 7,000, ibang pangyayari yun. Alamin natin. Ganito po pagkakasabi sa ikalawang Samuel, talatang 18. Mga magulang at mga kapatid, tinan nyo ang pandaraya nila. At ang mga taga-Syria ay nagsitakas sa harap ng Israel. At pumatay si David ng mga taga-Syria ng mga tao ng 700 karo, 700. At 40,000 na nangangabayo. Dito po yan ha. Diretso pa. At sinaktan si Sobat na kapitan ng kanilang hukbo. Sinaktan si Sobat ng panahong yaon. Na anupat namatay roon. Okay, yung pangyayari yun ang kailang kapitan. Binabanggit naman po dito sa unang kronika. Ano po? Talatang 18, alamin natin kung lumipas nga yung panahon o iba ang tinutukoy dito. Kaya dumami yung napatay. Naging 7,000. Ito po pagkakasabi. Ikalawang kronika, 19, talatang 18. At ang mga taga-Syria ay nagsitaka sa harap ng Israel. At si David ay pumatay sa mga taga-Syria, pareho-pareho, ng mga tao na 7,000 karo. Doon sa una, 700. At 40,000 naglalakad. Doon nga pareho 40,000. Kaya lang doon nangangabayo. Dito, naglalakad. Diretso pa, may karugtong pa yan. At pinatay si Sobat na pinunong kawal ng hukbo. Parehong pangyayari, magkaiba na sinasabi. Sasabihin, magkaiba daw yun, lumipas yung panahon. Yun nga yung hukbo nila Hukbo ni Sobat na pinatay, pareho yun. Sige. Dinadaya tayo ng mga pastor na ito. Halatang halata ang pandaraya. Iisang pangyayari sasabihin nila nung lumipas na ang panahon dumami raw yung napatay ni David. Naku, kawawa naman. I was disappointed with you guys. Well, iwanan na natin yan. Bakit ko tinanong yung kay Pablo? Sapagkat si Pablo po ang autor ng 14 na aklat sa Bagong Tipan. Sabi sa kanilang Biblia, God is not the author of confusion. Totoo naman talaga. Dalikal kitabu la rayba fi. Ang Diyos ay talagang walang pag-aalilangan pang nagpadala ng mensahe niya. Tinanong ko kung ano pagkatao ni Pablo. Ang pangyayari sa buhay ni Pablo ay matatagpuan natin yan sa mga gawa 9. Talatang 3 hanggang 7. Yan po ang pangyayari kung paano naging alagad si Pablo. Nakilala si Kristo na isang tagapagpusig ng iglesia kuno. Naglalakad siya at siya'y napasubasob sa lupa. Yung mga kasama niya may narinig. Yung po binanggit doon. Pagdating naman po doon sa mga gawa 22, talatang 6 hanggang 9, si Pablo pa rin nasubasob, siya lang mag-isa. Pinatotohanan yan. Kinikwento niya kung paano siya naging alagad. Pero bandang muli sa talatang 9, kapaligtaran doon sa sinabi niya ng una. Dito,
wala na siyang narinig. Doon sa kabila, may narinig. Isang matinding pagsisinungaling na yan. Bandang muli sa harapan ni Aling Agrippa, pinatotohanan niya, siya lang yung nasubasog. Sa pangalawa, siya rin yung nasubasog. Pagdating kay Aling Agrippa, lahat na sila nasubasog. Sabi ni Pastor, gusto ipaliwanag. Bandang uli daw kasi yung mga kasama niya na sumubasog na rin. Walang binabanggit ng ganung pangyayari sa Biblia. Pandaraya. Katulad sila ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? Ha? Siya ay nandadaya. Ha? Siya mismo umamin eh. Kaya yung aklat nila, punong-puno ng pandaraya. Paano tayo maniniwala na ito'y salita ng Diyos? Ha? Kung ang Biblia nila ay punong-puno ng daya. Si Pablo may sabi sa sulat niya sa Korinto, author ni Pablo, Ikalawang Korinto 12, talatang 16. Datapwat magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Author ng libro, punong-puno ng kasinungalingan, bandang huli inamin niya nang inuuli niya ang tao sa pandaraya. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Naku po, kakaawa ang kaluluwa ng mga taong ito. So ano ang yung religion, sister? Isang born again. Sister, lalapit ha. Miyembro ng katuloy natin ngayon. Lapit na Nagsaksihanan ng agad. Sister, dito. Anong dahilan bakit gusto mo mag-Muslim? Wag na. Konting tahimik lang po. Anong dahilan bakit gusto mo mag-Muslim, sister? Namulat na po ako sa katotohanan. Dahil daw namulat na sa Hindi, huwag tayo katotohanan. masyadong sumisikip tayo. Okay, sabihin ko ang salita ito. Asyado, Hindi natin marinig. Allah, Allah, ilaha, illallah, wa asyadu, masyado, anna, anak, Muhammadan. Sabihin mo ang salita ito. Kung makasamot ka no, mamayang tanong ka. Nawarak ka pa rin na pag-Muslim. Rin na pag-Muslim. Mayang tanong, mayang tanong, mayang tanong. Illallah, ilan, Hoy, wa asyadu, pulang tayo dito, pulang tayo. anna, anak, Muhammadan, Muhammadan, Rasulullah. Rasulullah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na wala na akong ibang Diyos na wala na akong ibang Diyos na sasambahin sasambahin maliban kay Allah. maliban kay Allah. At ako rin sumasaksi At ako'y na sumasaksi si Muhammad na si Muhammad ay kanyang huling propeta. ay ang kanyang huling propeta. Takbir! Kapit ka na sa mga sister para mabati ka Tingnan na. mo na, tingnan marami pa ito eh. Marami to, napakarami. Ito na tayo, Lord. Dati, mag-atras lang po tayo. Konting atras lang po. Konting atras. Para makita ng lahat. Para makita ng lahat. Upo lang tayo, upo lang. Brad, pakiusap Atras lang po, atras. Pakiusap ko lang. Dati, atras lang po, atras. Anong reliyon mo? Iglesia po ng Cristo. Mga iglesia, kaanim na iglesia ni Huwag Cristo. po masyadong lalapit. Kay Manalo. Ayan na, napakalapit nila sa atin. Okay? Marami po ito para makita natin lahat. Ito dalawang magkapatid na iglesia ni Cristo. Sabihin nyo ng malakas na tinig nang galing sa puso ninyo ang pagpasok ninyo ng matapat sa pananampalatayang Islam. Ito ay inyong panunumpa. Sabihin nyo ang salitang ito mula sa ituturan ng inyong puso. Asyado! Illallah! Illallah Asyado! Wasyado Anna! Muhammadan! Muhammadan Rasulullah! Rasulullah Kami ay sumasaksi! Kami ay sumasaksi Sumusumpa! Sumusumpa Na wala na kayo ibang Diyos na wala na ibang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. Kami rin sumusumpa Kami ay sumusumpa na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang huling propeta. na kanyang huling propeta. Congratulations. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bigyan nyo ng mic, bigyan nyo ng mic. Okay. Meron pa. Mamaya na ako tayo. Mamaya na. Kapatid, Huwag po masyadong lalapit na kayo. Kristo, Katoliko, ikaw naman brother. Katoliko, dalawang Katoliko at isang Iglesia ni Cristo. Okay, sabihin nyo sa harapan ng ating mga kapatid ang inyong panunumpa. Sila'y haharap sa Diyos. Sila'y makikipagtipad kay Allah.
At sasabihin nila, kayo ay kanila ng mga kapatid sa Islam. Sabihin nyo salita ito, kapatid, na malakas sa harapan ng mga saksing ito na libo-libo natin mga kapatid sa Islam at mga kababayan natin wala pa sa Islam. Ang salitang ito, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami ay sumusumpa na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Kami rin ay sumusumpa na si Muhammad ay huling propeta niya. Takbir!